teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Diyos ay pag-ibig. Lumapit sa Kanya'y lumapit. Pag-ibig niya di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit. Pag-ibig niya di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Siya'y tapat sa pangako niya, di Kanya pababayaan. Buhay niya'y pinagkaloob, ano pang hindi niya ibibigay. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit. Pag-ibig niya'y di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Good morning, Jesus! Sa bawat sandali ng aking buhay, hindi ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo'y ipapamalita ko sa lahat ng tao. Aking sasabihin, ikaw ang dakila. Sa bawat sandali ng aking buhay, hindi ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo'y ipapamalita ko sa lahat ng tao. Aking sasabihin, ikaw ang dakila. Papupurihan ka magpakailanman. Bawat galaw, bawat hakbang sa buhay ko, salita mo, Jesus, ang aking
aasahan. Bawat araw, bawat oras sa piling mo, galak ang hatid sa puso ko. Pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Good morning, Jesus! Good morning, Comfy family! Welcome to Awit ng Pag-ibig CSM Edition! Thank you, Lord. Nandito na naman po tayo sa isa na namang episode para tayo ay magpuri at magbigay ng parangal sa ating Panginoon. At syempre, mag-share ng mga experiences natin. Amen. So, pakilala muna natin yung mga kasama natin. So, simulan natin sa tabi ko. Yan po, magandang umaga sa atin mga kapatid. Ako po si Brother Wally from Comfy, Quezon City. And ako po ay nagagalak at I feel blessed na nabigyan po ako ng opportunity na maging guest dito po sa ating GMJ episode na to. Thank you, Lord. Ayan. Sa isang pogi doon. Sige. Bago po, ako po Sister Angel, kilala niyo na po ako from Makati West. Member pa rin ng CSM, Comfy Singles and Married. And kasama ko naman po ang aking napaka-poging asawa. Isa lang po kasi asawa ko eh. Kaya Ayun, pinaka-pogi po. Ay, thank you, Sister Wife. Ako po si Brother Gio Pugay, asawa po ni Sister Angel. Thank you, Lord. Good morning, Jesus nga pala po sa lahat ng mga nanonood. Thank you, Lord po. At pasama ulit kami dito sa Good Morning Jesus na maging host sa guest pala. Gustong mag-host. Yun, host. Oo, Sorry. Bigyan natin ng chance. Gusto niya. Yeah. Thank you, Lord. Sige. Thank you, Lord. Ayan. At ako din po, si Sister Shane, na asawa din po. Ang asawa ko din po ay pinaka-pogi kasi isa lang din po. Oh, para ayan. So, thank you, Lord. So, bago tayo magsimula, tawagin ko po muna Sister Angel to open us in prayer. Amen. Thank you, Lord. Let's bow down our heads and put ourselves in the presence of the Lord. Lord, we thank you, we praise you, we glorify you, Lord. Salamat po, Lord, sa umagang ito na muli pong binigay niyo sa amin, Lord. Salamat po sa masarap na pagtulog, Lord, at muling pagising, Lord. Thank you, Lord, for another day, for giving us opportunity to live again, to enjoy life with you, Lord, and to serve you and to give glory to you, Lord. Thank you, Lord, sa patuloy na kalakasan na binibigay niyo po sa amin, lalong-lalo na po sa members ng Comfy Community, sa aming mga pastors, mga workers, Lord, lahat po ng sumusuporta sa inyong gawain, Lord, lalong-lalo na rin po ang CSM Ministry, Lord. And Lord, sa umagang ito, Lord, wala po kaming hiling, kundi po kayo, Lord, ang mag-glorify. Kayo po ang may taas. Use us as your mouthpiece, Lord. And kayo po ang manguna. We claim victory sa lahat po ng gagawin namin at magaganap sa araw ito. And i-bless nyo rin po, Lord, lahat ng nanonood, nakasama po namin at nakikinig, Lord. Thank you, Lord. We love you. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Ayan. So, nakaka-excite ang ating episode ngayon, no? Alam niyo po ba, mga kapatid, ang mga kasama po namin, lagi po talagang nandito sa Comfy. Yes. Pag nandito kami. Pero behind the camera, mga kapatid. So, ngayon, nandito sila. Kaya po, hindi halatang sila ay kinakabahan. Hindi naman, okay Hindi lang. naman, okay lang. Kaya namin to ni Gio. Gigisahin nyo kami. Hindi naman, brother. Ayan, sige po. So, pag-uusapan po natin ngayong umaga is all about purpose. That we are meant for more. Ayan, so pag-aaralan natin ngayong umaga ang buhay ng isa sa mga sikat sa Bible. Ayan, na si King David. Ayan, pero backtrack tayo ng konti, no? Kasi bago naman siya naging hari, ang daming nangyari, no? Ang daming Yes. naganap. So, simulan natin mula sa pagkabata niya. So, kaya kami nandito, gusto rin namin i-share sa inyo yung mga experiences namin. Kasi dati rin kaming bata,
Ayan, so para sa mga Bata pa CSM, din. bata pa rin tayo, At nasa heart. middle. And the thing is, all throughout, kasama naman talaga natin si Lord. Amen. And pag nakita natin yon, talagang hindi tayo bibitaw dun sa purpose na ibinigay sa atin ng Panginoon. No? So, ayan, magsisimula na. Handa na ba kayo, mga brothers? Handa na. Sige, umpisahan na Handa natin, kami. Ate Shane. Actually, napaka-interesting na topic ng purpose. Kasi pag Christian ka, parang automatic dapat alam mo na. Pero, lahat ba tayo alam agad yon? So, all throughout this episode, yon ma-figure out natin yon. So, ang first question natin, contestant number 1. Sige, unahin ko si Brother Wally. Yan. Can you share a time in your life when you were able to do something that you thought you could not do? Ayan. Thank you, Lord. In answer to that question, actually, because yung, di ba, if you're familiar with me, you know exactly, di ba, how I look like. And kasi ever since I was a kid, meron talaga akong physical condition na kumbaga dinala ko for almost my entire life. Kasi just to give a short story. When I was born, according to my mother, I was born normal. However, nung time na yon kasi I was the youngest of 9 kids. And so, based on what my mother told me, siyam kami actually, so ako yung bunso. And during that time, medyo kami yung sabi natin standard of living namin hindi ganun kaganda. So, ang totoo nun, ang sabi sa akin ng mother ko, lahat daw kami hindi talaga na bigyan ng proper kumbaga health or yung medical what do you call it? Medical Care or care, attention. ayan, especially yung vaccination. So during that time, sabi sa akin, that was the time na medyo prevalent yung polio. So yun, when I was 1.5 years old, nagkasakit daw ako bigla, and then suddenly, yun na lang, nakita nila na there was a time tinatawag ako ni mama, hindi na daw ako tumatayo, and then nakita niya na parang I was dragging my right foot. So yun, dun nagsimula yun. And so, when I grow up, syempre, naging part yun ng ko. Kumbaga, naging part na talaga ng buhay ko yung condition ko na to. And, to be honest, I have really, lots of, kumbaga, experiences in my life na ang dami talagang self-doubt, hindi mawawala. Kasi even if, nakikita ko din yung, syempre, yung normal people, and then ako, somehow, I compare myself. And then, yun ang na parang minsan, nagiging basyang ko yun. Kaya ko bang gawin talaga yung ginagawa nila? Especially, siguro yung regarding sa more on the physical aspect of being, a human, no? Kasi, katulad nung bata ko, siguro dahil special yung condition ko, my mother, hinahatid talaga ako sa school. So, sabi natin from grade 1 to grade 6, parang talagang yung ganun yung namin, yung normal routine namin na hatid ako, and then babalikan ako ni mama, and then that's it. So ganun talaga siya. So kumbaga nasanay talaga ako na lagi may kasama. So, and then yun, there are a lot of times na talagang nasubok yung sabihin natin yung courage ko or yung paniniwala sa sarili. Kasi nga, syempre, as you go along, nag-high school ako, nag-college ako. Even, natatandaan ko, even nung first time ako nag-apply for a job, actually may kasama akong kapatid ko. So, ganon siya. So, parang every step of the way, nandyan yung tulong ng mga loved ones ko. And so, talagang sabihin natin na, there were really a lot of times na I was thinking, kaya ko ba talaga? But then, I really have to do it. Ayun yung parang kumbaga, minsan dumarating ka talaga sa point na kailangan mo siyang gawin. Hindi ko pa kilala si Lord noon during that time.
Pero now na parang in retrospect, kapag iniisip ko, alam mo, doon ko siya mas lalong na-appreciate na ang bait pala talaga ni Lord. Kasi even during that time na akala ko ako yun, akala ko ako yung nakakapag-overcome nung mga ganong klaseng bagay. Now I realize na si Lord yun. Kasi ngayon, ikino-compare ko, parang pag ginawa ko yun ngayon, hindi ko na talaga kayang gawin. Pero nandyan ngayon si Lord para, kumbaga, iparealize sa akin na, anak, ako yun. Ako yung lagi mong kasama, although nandyan yung mga magulang mo, mga kapatid mo na tumutulong sa'yo, I put them in your life na para maging, kumbaga, sandigan mo. And that was God's way of telling me na He truly cares for me right from the very start. Amen. Alam mo, Ate Shay, nung panahon kasi noon talaga din, yung mga well-off lang talaga, yung well-vaccinated. Di ba? Yung nakakakuha. Pero ngayon kasi it's different eh. Ngayon, kapag hindi kompleto sa vaccine ng anak mo, parang what type of parent are you? Di ba? Ganon may ngayon yung health standard center. eh. Oo. Kasi nga, available na rin siya. Back then, hindi. So, and maraming nagkaroon ng case ni Wally. Kaya parang pag narinig mo, polio case, parang gets na ng lahat. Tapos yung sinasabi niya na, I can really parang feel na it must have been very hard. Kasi physical yung challenge niya eh. Eh tayo nga, lahat naman may insecurities. Lahat tayo. Kumbaga, every person, di ba? Kahit siguro sobrang ganda, sobrang pogi, meron. Eh how much more na meron kang physical challenge? All the more that yung self-confidence mo, bumababa talaga. Tapos, hindi ko ma-imagine sinasabi niya, lagi kang may kasama. Siyempre, pag medyo nagbibinota ka na, parang, may kasama. Di ba? Parang, pero what can you do? Di ba? Parang, you appreciate the support and the help na lang. Pero ang maganda naman kay Brother Wally, kasi nakilala ko si Brother Wally, nag-work na kami mga kapatid. Tapos maano rin ako kay Brother Wally. Dami ko rin pinagawa sa kanya na akala niya rin hindi niya magagawa. Nung Marami kang challenge na Oo, binigay. magka-work po kami. Parang, parang nagbagyo kami. Sige, sumakay ka sa kabayo. Takot na takot ako nun, tatanda ako. Matatakot Kapit na siya. kapit ako. Pero nakasakay siya noon. Kasi parang as a friend ako naman, Christian ako noon eh. So parang I wanted to support him na that shouldn't stop you from doing things. Kaya nga, in-invite ko rin siya dito. Kasi, para lalong maging purposeful, kumbaga, yung life niya. Pero he was already a strong person na back then nung nakilala ko siya. So, thank you, Lord, Brother Juan. So, Thank you, Brother Wally. so, May follow-up question ako, brother. So, ano yung Ako pa rin? Okay. Oo. Ano yung akala mo na hindi mo magagawa? Pero even with that self-doubt is, wow, nagawa ko pala. Ano yon? Kung madami or kahit isa lang or something major. Siguro, ako yun nabanggit ni Sister Angel. Siguro yung more on the insecurity. Siyempre, katulad nun, yung kapag nanliligaw ka, una mo talaga iniisip kung ano ba to, tatanggapin ba ako nito? Kasi ganun talaga eh. Kasi kahit nga, di ba yung normal eh, di ba? Alam mo na hindi ganun kadali. Especially, yung kumbaga yung, somehow, di ba pag nanunuyo ka, yung ino-offer mo doon yung sarili mo, yung possible future with the person. Pakilala yung bag ko. So hindi siya hindi siya madali, and I understand if ever yung mga sabihin natin yung napagtuunan ko ng pansin before, they would feel like that kasi ayun nga, ang marriage is a very serious decision to make. So, yun, yung nagawa ko sa tulong na rin ni Lord kasi kumbaga Amen. katulad nga niya nilagay niya ako sa comfy, and that's I knew exactly na yung paglalagay niya dito sa akin, there's a purpose din. Kasi I was praying, dumating na ako doon sa age na sinasabi ko nga parang feeling ko, hindi na ako makapag-asawa. Single blessedness na. Totoo. Ang prayer ko noon, yung mga, nung hindi ko pa kakilala si Sister Shane, ang mga prayer ko, sabi ko, Lord, kung meron ka pang inilaan sa akin, sana po ipakilala mo na kasi ganito na yung age ko eh. So, Magpo-40 ka na. kung wala Malapit po, na yung deadline. kung wala naman, salamat din. Ganun lang talaga yung prayer ko. And and then suddenly nga po, so yung yung doon nakikita yung purpose. So, ibig sabihin, nung napunta po ako sa Comfy, that was the time na nakilala ko po si Sister Shane. And nakita ko po yung sinasabi natin yung katangian na ng isang woman na
yung pala hinahanap ko. Akala ko yung iba. Na, alam niyo, kapag iniisip ko din, napapasalamat din ako na hindi rin pala ako natuloy doon sa iba. Hindi rin pala ako na... Kasi kapag Correct. tinitingnan ko sila ngayon, or parang minsan, somehow, nabubview mo pa rin sila dahil friend mo naman sila sa social media. May Sino mga yan? may mga nakikita ko na parang okay, I'm in a better place. I have a better Oh. partner. So, yun po. Thank you, Lord. Walang hair. Shade. Thank you, Lord. Thank you, Lord. may audience impact po Oo, dito. may pumapalakpak Fans po club dito. yung dalawa. Pass club. Yan, sige. Ang daming gusto pang sabihin ni Brother Wally, pero iano natin yan sa form ng pagkanta. Mag-aali siya ng awit kay Lord. Nais ko sa bawat sandali, ikaw ay papurihan. Nais kong sa bawat oras, ika'y pasalamatan. Nais kong sa bawat araw, sambahin ang iyong pangalan. Jesus, hayaan mong ika'y aking paglingkuran. Nais kong sa bawat sandali, ikaw ay papurihan. Nais kong sa bawat oras, ika'y pasalamatan. Nais kong sa bawat araw, sambahin ang iyong pangalan. Jesus, hayaan mong ika'y aking paglingkuran. Habang ako'y naghihintay sa iyong muling pagbabalik, hayaan mo awitan ka at sambahin bawat saglit. Habang ako'y naghihintay sa iyong muling pagbabalik, puspusin mo ang puso ko ng banal na pananabik. Habang ako'y naghihintay sa iyong muling pagbabalik. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Napakaganda ng awit na, 'di ba? Nais ko. Kumaga may yung willingness saka yung wanting na to praise and worship the Lord, no? While you are still alive or while you're living. So, thank you, Lord. So, dito naman tayo sa hindi medyo kinakabahan. Kinakabahan na ako eh. Si Brother Gio. So, again, Amen. question. Can you share a time in your life when you were able to do something that you thought you could not do? So, may na-encounter ka ba sa buhay mo na may nagawa ka na feeling mo o iniisip mo na never mong magagawa? Siguro yung nung dumating sa amin si Gap, yun, nung sinilang siya, napag-usapan na namin ni Sister Angel, Sister Wife, na kung sino yung
mag-stay sa bahay na mag-aalaga sa kanya at sino yung mag-work. Kumbaga, bilang si sister wife ay career woman, hinayaan ko na sa kanya. At ako naman, kasi magaling naman ako sa bahay, marunong magluto, maglaba, Na hindi ko alam at gawin. mag-alaga. Ayun. Kasi nung bata ako, tinrain na ako ng mami ko na ako yung maglaba. Grade 4 pa lang, naglalaba na ako. Mano-mano yon, hindi pa uso yung washing machine. Nandyan yung ibababad mo muna, yung mga puti, hiwalay sa decolor. Wow. Oo. Ganun ba yun? Ganun talaga yun. Kaya train ako, kaya lalo na sa pagluluto, paghihiwa ng mga gulay, ayun. Yung mga paghihiwa ng gulay sa lola ko naman. Ayun. Thank you Lord, nasa heaven na siya. At ang mami ko din nasa heaven na rin. Thank you Lord sa opportunity na tinuruan nila ako na maging matatag at magkaroon ng kaalaman sa bahay. Ayun. Bilang hindi naman ako career husband, ayun, pinag-pray ko naman na kay Lord na balang araw, nung bata pa ako na magkaroon na sana ako ng wife na too much smart. Maganda. Wag yung tamang-tama lang na maganda rin. Siyempre. Pero mabait at saka yung pamilya niya yung kumaga pang yung manugang ko biyanan ko pala ay mabait din para happy family. At yon, thank you Lord kay Gap, nung dumating sa amin, lahat ng na-train ko, lahat ng natutunan ko sa mga magulang ko na-apply ko kay Gap. Nung dumating siya kanya, ako yung nag-aalaga. Siyempre, baby pa siya. Simula nung ipinanganak siya, ako na yung nagpapalit ng diaper, nagpupuyat, nag-aalaga. Basta kasi si sister wife, pinayaan ko lang siya mag-work. Ayun. Thank you Lord. At hanggang ngayon, ako pa rin yung lahat ng gumagawa sa bahay. Thank you Lord sa kalakasan talaga na hindi ako minsan nagkakasakit. Minsan naalagaan ko sila pag may sakit silang dalawa. Pero once na tapos na silang magkasakit, ako naman magkakasakit. Kasi syempre, napapagod din, tao lang tayo. Thank you Lord sa lahat ng blessings din sa ibinibigay sa amin, sa pag-provide kay Gap. Alam nyo naman na may din siya, may mild autism siya, na nag-i-improve naman yung kanyang case. Thank you Lord at yung school niya ngayon na pinapasukan ay na tutulungan siya para ma-develop yung kanyang mag-improve yung skills niya. Alam ko na hindi siya pababayaan ni Lord kami sa lahat ng naitutulong sa amin, Lord. Maraming salamat po. Thank you, Lord. Tiyakaban talaga ako, Thank you, Lord. Lord. May pa-shoutout pa sa mama ko. Oo nga. Actually, sila talaga yung parang mag-ina. So, yun. Ganun sila kaano. So, thank you. So, for everyone's information, yun nga, nung simula pa lang nung bago kami magpakasal, hindi, siguro nung after na kaming ikasal, tapos nung magkaka-baby na, parang doon namin talaga Nag-decide. fully in-embrace, saka nag-decide who's gonna take care of the baby or the household, tapos sino yung talagang mag-work. So, early on, talagang alam na namin yung mga gifts namin. Kumbaga ako, hindi talaga ako maiiwan sa bahay.
short. I'm very honest Nakotsera naman. po siya. Tara, And I'm Angel. always on the go. And yun nga, maano talaga ako sa, yun, mas ma-focus sa career. So, nakakatuwa naman kasi si Lord na pag talaga na kay Lord, kay bibigay naman talaga sa'yo. Kasi yun din naman yung prayer ko, nabigyan ako ng partner who will support me in everything that I do and will take care of my family. Amen. Yun po yung specific prayer ko. At yun yung binigay ni Lord sa akin. So, tama yung ano na, and kudos to Mr. Puga and Brother Gio na what he does is not easy din naman. Kasi it's a mother's job, di ba? Hard talaga po. And ako, admittedly, kahit naman ngayon, I still question myself, am I a good mom? Feeling ko kasi hindi talaga yun yung parang turf ko. Pero nakakatuwa na binigyan ako ni Lord ng partner na magko-complement kaming dalawa. So, thank you Lord kasi hindi din nga talaga madali yung ano niya. So, it is by God's grace na talagang nagagawa niya rin yung mga ganong bagay. Kasi nga, hindi mo naman i-expect lahat yung para sa house husband. So, ayun, thank you Lord. Meron ka Binigay talaga sa'yo ni Lord ang prayer mo. Amen. Yes. Ako din binigay din sa akin ng Lord ang prayer ko, di ba? Ano ba prayer mo? Ang prayer ko talaga noon is, Lord, bigay niyo po ako ng husband to whom I can be a good helpmate. Ganon ka, Correct. Ganon ka, ang prayer specific ko. ang mga prayers natin. Oo, talagang binibigay ng Lord Ang ang prayers mga natin. prayer natin. Answered prayer talaga tayo. Amen. Amen. So yan. kayo talagang talagang parang nag-compliment talaga. Yes, talaga. May tanong ako kay Brother Gio. Ang lakas ng mic ko. Ano yun? Naisip mo ba nung younger ka na eventually magkakapamilya ka, magkakaroon ka ng anak, magagawa mo yung mga ginagawa mo ngayon? Oo naman. Kumbaga, talagang pinag-pray ko kay Lord na kahit na nung Catholic pa ako, pinag-pray ko talaga na balang araw, Lord, alam ko ibibigay niyo sa akin yung pamilya na magandang buhay, na magandang wife, poging anak. Answered prayer. Siyempre, asawa niya, kailangan maganda ako. Ayun, at lahat alam ko, provide lahat talaga ni Lord yung pangailangan namin bilang magandang pamilya. Yun, ganun. Ayan, thank you, Lord. Talagang ang Lord, binibigay niya sa atin yung what we need. Okay? Yes. Si Brother Gio, kaya ko yung tinanong, kasi most probably meron nga siyang ganong heart's desire ng bata siya, nag-grant naman sa kanya ng Lord. Pero naisip mo ba na, syempre, pag may anak ka na may special needs, medyo challenging. Oo, mas challenging kasi iba yung needs nung iba sa normal na bata, iba sa Yes. may needs ng bata. Within the spectrum, yes. So, naisip mo ba, before knowing it, or at least siguro nung una mong nalaman na you will have to do extra effort, di ba? Naisip mo, napatanong ka ba sa sarili mo na kaya ko ba to? Especially that ikaw ang caretaker ni Gab. Main care. How did it make you feel? Pero alam ko nandyan si Lord na magbibigay sa akin ng kalakasan, ng wisdom para maintindihan yung anak ko. Kasi nung nalaman namin na may case ng ganoon na may mild autism, nakikita ko na rin sa ibang mga bata na may nakakasalamuha ako na may problem. Nakikita ko agad sa mga mata ng mga bata na may kakaiba dito sa batang to, gano'n. Kaya, na-adapt na agad namin na-accept ko na agad na may problem si Gab. Gano'n. Siguro hindi it's more of a question na parang, magiging mahirap to. Hindi, parang siguro what's the beauty in our journey is we take it one step at a time. Tapos we don't overwhelm ourselves nung paano yan, paano na to, paano ganun. Parang one day at a time is a blessing in itself. Tapos we figure things out as, we go along. Ganon. Na parang, kasi wala rin naman talagang magagawa. At the end of the day, i-offer mo naman talaga kay Lord at kay Lord ka rin talaga hihingi ng wisdom At saka i-accept mo talaga agad. Correct. That's very important. Huwag mong de-deny yung kung ano yung may dumating sa'yo, Yes, kasi kung ano it yung was problema, God-given. gano'n. Yes.
Kung ano yung binigay sa'yo ni Lord, accept mo na lang. Embrace, yes. Yun kasi hindi, lagi ko naman sinasabi, diba, the acceptance of Gap's case was never an issue. Which is, we praise and thank the Lord. Kasi it's not for everyone. Hindi, Ayun. And it's good, no? Kasi naging nandun yung joy. I mean, even when some things like that happen, di ba? Nandun yung joy, nandun na nakikita, nararamdaman mo yung kabutihan ng Lord sa buhay mo. Amen. No? Amen. Yes. So dahil dyan, pwede ba namin marinig ang kanta mo, Brother Gio? Amen. Amen. Sabayan mo ko, ha? Back up. Kay buti mo sa buhay ko, Panginoon. Pag-ibig mo'y nararanasan bawat saglit. Wala na akong masasabi pa, kundi pasasalamat. Ang buhay ko'y iaalay sa'yo. Kay buti mo sa buhay ko, Panginoon. Pag-ibig mo'y nararanasan bawat saglit. Wala na akong masasabi pa, kundi pasasalamat. Ang buhay ko'y iaalay sa'yo. Kay buti mo, Panginoon. Pasasalamat ang handog ko sa iyo. Kay buti mo, Panginoon. Pasasalamat ang handog ko sa iyo. Pasasalamat ang handog ko sa iyo. Pasasalamat ang handog ko sa iyo. Namalat ako. Yan. At dahil dyan, bati muna tayo ng mga may kaarawan ngayon. So, sige, basahin muna natin ang mga may birthday. Happy birthday, Sister Almira de Maculangan. Sister Yoli del Rosario. Sister Rosel Denaco. Brother Jomari Hafalia. Brother Clev Zaraspe. Uy, happy birthday, Cleb. Happy birthday, Happy everyone. birthday, mga Happy kapatid. birthday, Enjoy mga your kapatid. day. Enjoy your day. Brother Bong, pasok. Happy birthday, mga birthday, kapatid. brothers and Enjoy sisters. Enjoy your your day. day.
Thank you, Lord. Ayan, sige. So, sa ating pagbabalik, syempre hindi makakalusot si Ate Angel. Tatanungin din natin siya, ikaw, Ate Angel, alam ko ikaw talagang achiever. So, medyo curious ako. Meron bang bagay na kinabahan ka? Or something na akala mo hindi mo magagawa, but in the end, you were able to do it? Kasi yung topic natin is meant for more. You keep striving You keep striving for more. Pero mayroon ka bang kaba somewhere? Actually, madami. Yun yung sinasabi sa marami akong insecurities in life. Okay. Siguro normal talaga yon. Tapos, yun nga, syempre, when I was growing up, hindi naman din lingid sa kalaman na lahat na we didn't have nothing. So, pag ganun kasi feeling ko yung background mo, you have to be strong. Kailangan mo maging fighter. Ganun talaga Oo. Kasi it wasn't easy then growing up talaga na lahat bebenta mo para makasurvive ba. Pero back then, pag binalikan mo, talagang it was really the Lord na helping you. So, madami. Kumbaga, yun, ilang beses ko naman na-share na number one, admittedly, I know that I wasn't born smart. More on diligent, masipag na bata. Kasi parang I make up for it because I know that I wasn't born naturally smart. So I have to study, pagsikapan, maging maagap, maging doon ko kino-compensate. So, yun. E for effort talaga. Yes. Kasi si kuya ko noon, walang effort, nag-honor. Sabi ko, gusto ko rin mag-honor. Ganon. Sabi ko talaga kasi lagi siyang may medal. Tapos doon nag-start na mag-honor ako. So, it is really by God's grace. Even with the work that I do right now, and hindi ako nahihiya laging sabihin, kahit na inaano ko ng mga boss ko, yung mga lagi ko sinasabi na, I know I still lack a lot. Parang, I always question my capabilities. Kasi at the end of the day, hindi naman talaga tayo yun. So, yun. So number one siguro na feeling kong hindi ko magagawa na nagawa. Kasi number one is being a servant of the Lord. Dati, nung nagpe-prayer meeting pa lang kami, nung nag-active na talaga kami, dito na kami sa C5, si Sister Aubrey, yun lagi ko yun, ang tapang niya, ang tapang mag-share ng Word of God, tumatayo, nagsishare, sabi ko, wow, sabi ko. As an evangelist? Oo, sabi ko, ang galing. Pati yung mga workers, sabi ko, paano kaya nila nagagawa yun? Ganon talaga yung amazement ko kasi parang, it takes courage, it takes knowledge, it takes wisdom para magawa yun. Kaya sabi ko, wow, yun yung never, kaya nung tinawag kami ni Lord, di ba nung na funny story namin, nung pinatayo kami ni Brother Dave, no core members of the Christmas party, Brother Angel, Brother Dave, parang nagkatingin na kami na, huh? Ano daw? Parang, hindi naman kami yung katulad nyo na lumaki sa children ng comfy and all na, kumbaga batang comfy, hindi kami yun. Kumbaga late na kaming naan talaga. So, yun, servant of God, tsaka yung everything that I do, na nabibigay na opportunity for the Lord. Kumakanta. Hindi din naman talaga ako singer. Worshipper. By God's grace na hindi talaga ako yung ganun pero nakakapag nasama sa praise and worship, di ba? Nagko-choir. Pero kasi group singing yon. So, pero yung praise and worship is another level. Tapos, yung nagtuturo, di ba? Kasi for you to teach, sabi nga, yung motto natin sa Comfy, you cannot share what you don't have. So, you really have to study. So, yun yung mga bagay na hindi ko talaga naisip na, magiging youth leader, magiging member ng core, magtutur, mag-praise and worship. And it is all for the glory of God. And it is by God's grace and mercy na I was able to do those things. I was given the opportunity to do those things and still do those things. Secondly is where I am right now na the position that I'm in, the success, yung cherry on top yan yung mga nabibigay ng success ni Lord. Kasi dati nga nung bata ako, pag tinanong mo ako, anong gusto mong maging paglaki mo? Alam mo, sabi ko lang maging office girl. Office Totoo, girl, wow. Totoo naman, nasa office ako. Alam mo yung ang babaw, di ba? Tapos unclear. Parang unclear na hindi mo alam. So, Kahit saan sa office. So, yun. So, never kong na-realize na I will be in a position where I am, na parang gusto ko lang talaga is magkaroon ng maayos na work, be able to provide. So, yun. Kasi kaakibat nun na when you get paid well, you're able to share more. Sabi ko nga, di ba kay Ninang Rin? Ninang Rin, simple lang naman pangarap ko sa buhay. Yung kapag may sa'yo, pag may kailangan natin ganito, hindi ka na nagko-compute. Sige, ganito, bigay ka na. Pag
Tapos isa ako doon sa nangangarap na mabigyan ng letter ng Comfy na anniversary po ng ganon. Kasi parang laging kami inaabutan lagi. So nung first time nga na na-receive ko yung letter na yun, parang nakakakilig na, napunta ako kay Lord kasi nabigyan na ako ng letter, yung ganon. So, Dream come true oo, ba? dream come true. So yun yung mga bagay na I never thought I will be able to do kasi nga I know what I lack. I recognize I'm not enough. I recognize din na I was born na talagang medyo maraming lacking of something. Pero yun nga, sabi sa, di ba, Proverbs 3:5-6, trust in the Lord talaga eh. Never rely on what you think you know. Kasi may limitation talaga yung isip nating mga tao. So hindi mo pwedeng ikahon si Lord on the wonderful things that He can do in your life. Correct. Kasi nga, meron talagang plano ang Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. And it's really something na hindi kayang ma-imagine lang natin. I mean, office girl, okay. Pero you are meant for more. Diba? Hindi ka lang office girl. Ikaw yung nasa pinakamataas na floor ngayon. O sige, pangalawa na lang sa pinakamataas na floor. So, sometimes it's just a matter of being confident na, oo nga, ito talaga yung gustong pagawa sa akin ng Lord. Kaso minsan kasi, tayo na kinakabahan, halimbawa na lang sa pag-praise and worship, di ba? Yes. Tawagin ka o magpakanta ka. Ang totoo, nung una akong tinawag magpakanta, sabi ko, joke. Akala ko talaga joke. Pero kasi talagang, pag binigyan ka naman talaga ng Lord ng task, di ba? Siya rin naman yung mag-e-enable sa'yo. Amen. Magbibigay sa'yo Amen. ng anointing, higit sa Yes. lahat, ng wisdom, ng skill, tsaka yung diligence na sinasabi mo. Importante talaga yun, no? But we have to find that, ano ba yung gusto ng Lord na ipagawa talaga sa akin for this life? Dito sa buhay na ibinigay niya sa akin, ano yung gusto niya na ibalik ko sa Kanya? So, tanungin ko nga, ikaw, Brother Gio, kung tatanungin kita, ato na lang, complete the sentence. I am meant for more. God made me so I can... Blank. Taking care of my family. Wow. Kasi, yun nga, kumbaga parang ako yung house husband, inaccept ko na yon. Pag-usapan na namin sister wife. Ako lahat ang gagawa ng pangailangan nila, ay magbibigay kung paano sila alagaan sa bahay, prepare ng food, lalo na doon. Lalo na sa mga damit, pang office niya, dapat mabango dapat yan. Walang amoy. Nakababad yan sa... Mabango yung mga Very good. Pwede ba kami magpa-laundry sa'yo? Yeah. Siyempre, kumbaga, haharap siya sa mga client niya. Ayoko yung maamoy na may mabaho, gano'n. Tapos, pag kinakailangan na kailangan yung kung ano yung susuot niyang mga earrings. Wow, pati earrings? Oo, Fashion iaano muna consultant. sa amin. Kung ano yung babagay, kung ano yung susuot niya. Bagay ba itong jacket na tas these pants? Ganyan. Tapos pati yung shoes. May in-house consultant. Yeah. Yes. At lalo sa pagpa-plancha, kailangan medyo presentable. Walang gusot. Ganun. At kay Gap naman, lagi ko siyang kung ano yung needs niya. Kaya lang mahirap din na yung communication namin, dalawa, nahihirapan ako. Kasi nag-English siya. Okay, no speed. Siyempre, ang reply mo dapat English. Tinatagalog ko siya. Sabihin ni Gap, no Tagalog. No daddy. Tagalog, daddy. Ayaw niya talaga. Yeah, ayaw niya. Kaya minsan, okay, yes. Yun ang sagot ko sa kanya. So may communication barrier. Yeah. Feeling ko si Brother Gio, yun yung niya, identified purpose niya. Kasi yun talaga din yung gift niya. Tapos yun na yung pinaka-service niya kay Lord. So, susundutan ko na. Kung sa Yep. purpose. Ako,
alam naman nating lahat na bilang Christian, our main purpose is to give back the glory to the Lord and always glorify Him. Pero siguro it's one thing of knowing your purpose. Number 2 is, how do you fulfill the purpose? Correct. And understanding how you will fulfill that purpose. Kasi madaling sabihin to give back glory to God. O tapos, parang, what do you do? Parang, you have to be able to identify saang aspect ng life mo o papaano mong gagawin yun. So, halimbawa si Brother Gio, I feel that's his purpose. And how he gives back the glory kay Lord is yun yung service niya kay Lord. Kasi he is a very strong support system for me. Kaya sabi ko nga, I will not be, my success is, the Lord's talaga. Pero I praise and thank the Lord na hindi ko magagawa yung mga bagay na ginagawa ko if I didn't have Brother Gio. So, yon, I owe him that. And he earns that, talaga, recognition. Kasi, what if I didn't have a supportive partner? Na lagi akong kine-question, bakit every Saturday, alas 7, nasa center ka na, meron kayong general rehearsal na naman, may Sunday fellowship pa, may ganito pa, may GM, yung ganon. But, just because he just supports, settled ako. Kumbaga, hindi ko na siya iniisip. Alam mo, hindi na siya dumadagdag sa isipin ko. I'm focused. Parang, di ba, nung sa concert, I can run all my Lidia de Vega kasi steady siya. Steady sila ni Gap. I don't have to worry about Gap because I know he's gonna take care of Gap. So, yun, na hindi, pati yung work that I do, napaka-demanding sa time, napaka-demanding sa, talaga, energy. But he's just there to support me. Kumbaga, siya pa mag-lunch ka na, kumain ka na, ito na yung ganon. Tapos, mag-power nap ka muna kung hindi ka na talaga makapag-isip. Ganon, very supportive talaga. So, I praise and thank the Lord na siya yung binigay talaga na partner. Kasi I don't think I will be successful in everything that I do right now. So, Parang naka-ice cream mo. Ang saya. So, we are able to harvest nare-reap namin yung harvest. Kagaling naman kay Lord lahat yun . Pero yun na, lahat yun nga, nagagawa at nakakapag-give ako ng glory kay Lord with all my heart kasi nga, I'm very well supported. So, I praise and thank the Lord talaga na yun. So, it's good na we understand our purpose, but how we fulfill that purpose. Sabi nga, di ba, sa body of Christ, lahat naman tayo lahat tayo may role. Kasi hindi naman pwedeng lahat tayo singer. Sino magwawali? Sino mag-aayos ng sino mag-audio? Sino So, it's the same na baka kasi iba naki-question nila, ano nga bang purpose ko? Si Brother G, pag tinignan mo parang, ano nga bang purpose niya? Lagi lang naman siyang nandiyan kasama ni Sister Angel, nakaupo sa sulok. Diba? But, just that alone, hindi mo alam na it says a lot and contributes a lot. Diba? Kasi hinahatid nila ako. Diba? Pwede naman ako mag-commute or pero it's too much of a hassle. At least relax ako. Tapos yun nga, I am able to give excellent service because I am well supported. So, Correct. yun. So, thank you Lord talaga. So, sa mga kapatiran natin na yung pag-fulfill ng purpose, you need to be able to identify. Tapos, kung ano yung binigay sa ni Lord na area, you have to do it excellently. Di ba sabi nga sa 1 Corinthians 10:31, in whatever you do it all for the glory of God. Di ba may kanta tayo dyan, in whatever you do, in words or in deeds, do it all in the name of the Lord. Kahit saan ka nilagay ni Lord. Di ba si Brother Roger, I salute to Brother Roger. Bihira natin siya makita kasi dito pero lagi siyang nandun. But he does his service very well kasi he gives us delicious food, diba? And he's just there smiling, nagsaservice, diba? So, kahit saan ka ilagay ni Lord, kailangan aralin mo paano ka mag-e-excel dun sa part na yun. Hindi yung just enough. Kailangan ibibigay mo kasi yung the best kay Lord. Amen. Amen. Ayan. Amen. Si Ate Angel won't be Ate Angel. Sister Angel won't be Sister Angel if Brother Gio is not Brother Gio. No? So, totoo talaga yon. Tapos, may gusto akong i-highlight dun sa sinabi niyo na si Brother Gio, yan na kasi talaga yung yun na yung role mo. So, yung big idea kasi dito sa lesson natin is that when you let go of what you think your life should be, then you can discover God's purpose for your life.
Mahirap kasi minsan yung, di ba meron tayong stereotype? Yes. Kasi hindi nga kami hindi traditional yung setup namin. Correct. Kasi nga hindi talaga lahat ganon, 'di ba? Correct. If halimbawa si Brother Gio keeps on thinking na, hindi ako yung maglaba, hindi ako dapat yung magluto, hindi ako dapat magplansya. Yes. Kasi dapat ako yung Ganito. Babayang gumagawa. Oo. Kailangan ako yung ganon. If you keep doing that, then hindi mo ma-achieve kung ano talaga yung para sa'yo. Hindi Yung ba? purpose ko talaga. Oo. Sometimes, Yes. you really just have to let go. Yeah. Kasi Yes. unless i-open mo yung hand mo, i-empty mo siya, hindi mo matatanggap. Wala kang masasalo. Yung para kasi full talaga sa'yo. Tsaka Correct. nakasara eh. So yun. I would like to add, Ate Shane, kung merong mga katulad na sa setup namin na non-traditional, you also have to be very conscious and respectful. Kasi I always ask him, hindi ka ba naiinggit or nahihiya or naano doon sa mga kaibigan mo na successful? Ang nakakatawa kay Brother Gio, halimbawa, if I receive a blessing, for example lang, parang siya yung nabigyan ng boss, parang siya yung na-promote. Mas siya, ako, Mas masaya. oo. Ako hindi naman sana, pero I don't know. Na-realize ko lang kaninang morning nung nagre-reflect ako. I don't pray for promotions. I don't pray for, hindi ko alam bakit. Siguro nandun ako sa stage na parang, I know the Lord will take care of me. Na-realize ko lang din yung lately. Pero si Brother Gio, siya yung nagpe-pray ng mga Ako ganong laging bagay. nagpa-pray. Wow. Para tumaas yung salary, gano'n. Pareho kayo ni Maganda Brother yung prayer. Wally. Yan ang pag-pray natin lagi. Tapos alam mo, lagi niyang sabi sa akin, pag may mga good news, I'm happy for you, mommy. Gaganon siya. Yun ang kainaman kapag meron kang supportive husband. Buti na lang ang ating mga husband ay laging nakasuporta sa atin. Di ba? Masaya sila kapag binibigyan tayo ng blessing kasi nakikita din naman nila yung effort at saka syempre na lahat naman ng blessing ay nanggagaling talaga kay Lord. Ayan. So sige na, pakantahin ko na kayo Sige. ulit para Yeah, ito po ay aming life verse, yung Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lord, I am nothing without you. Teach me, O Lord, to do your will, for you are my hope. You are my strength. I delight to do your will, my Lord and my God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. yan. Ayan, thank Thank you, you, Lord. Ayan. Ngayon,
ibabalik naman namin sa inyo yung question. Sure. Siyempre, hindi kami papayag na hindi malaman kung ano yung purpose nyo. So, complete the sentence. Kay Brother Wally muna. I am meant for more. God made me so I can. God made me so I can, number 1, be a good husband. Number 2, to be a better father to my kids. And number 3, that people may be blessed with my life. Yun siguro yung purpose ko. I do believe yung buhay kasi natin, no, yung purpose, di ba, ever since we are created, nakaplano na kasi lahat di ba, doon nga sa Jeremiah 29:11. Alam ni Lord yung mga plano niya para sa atin. So, talagang para kay Lord, kumbaga, whatever you do, kahit na magkamali ka, ibabalik ka niya doon sa right path. And I do believe na ang buhay talagang may mga stages yan. So, siguro napaka-importante yung ma-recognize mo kung nasang stage ka at this point. Tama. So, yung sa akin, since, yun nga, ever since na Shane and I became a family, kasi nga may anak kami, si Waljon at si Javan. Na-realize ko, of course, ang pinaka dapat una kong ginagawa, siyempre, yung suporta sa kanya rin as a husband. Ako, ever since nung kinasal kami, I made it a point na wala akong babaguin sa kanya. Kasi nakilala ko siya just like this, na nagsiserve siya kay Lord. So, hindi dapat ako yung maging reason para, kumbaga maging obstacle para mabago yun. Kasi, I mean, for me, kumbaga, saan ka pahahanap nung wife mo na nag-serve kay Lord, di ba? Kumbaga, yun nga yung, kumbaga, yun ang gusto mo na bilang husband, you know na ang ginagawa ng wife mo is something that is good and that something that glorifies God, na yun. And syempre, ayun nga, bilang mga magulang na kami ngayon, napaka-importante talaga yung kumbaga, you really try hard na maging mabuting magulang. Ang pagiging magulang, hindi talaga po madali. Talagang nandyan yung mga challenges, and even kami as partners, there are times talaga na we do have misunderstandings on the way we would like to kumbaga address yung situation with our kids. But the good thing, even if nagkakaroon kami ng mga ganong discussion, ang importante doon, ang gusto namin yung kabutihan ng anak namin. Hindi, kumbaga, maaring magkaiba lang kayo ng pananaw kung paano mo siya, kung paano ko makarating from point A to point B. But at the end of the day, kumbaga, ang pinaka-importante doon, mahal niyo yung anak niyo, and gusto niyo talaga lang na makita na maisaayos, di ba? Kasi especially bata sila at this point in their life, para sila mga sponge na, kumbaga, ina-absorb lang talaga rin nila yung mga nakikita nila, yung mga ginagawa nila. So, na-realize ko na napaka-importante talaga nung time that you spend with your kids, kasi hindi yung mapapalitan. So, at this point, yun yung pinagpapasalamat ko, na talagang masasabi ko na yung kay Waljun, we have spent talaga yung sabi niya, up until this time na malapit na siya mag 10 years old, and especially with with Javan, na naibibigay namin yung time. So nandun kami, kumbaga, para maturuan sila. And syempre, ang pinaka main purpose nga, mailapit sila talaga kay Lord. Yun, yung number 3 na binanggit ko, talaga yun. It's just yung main, yun talaga yung main purpose from the book that I read parang years ago, yung book ni Rick Warren, yung Purpose-Driven Life, diba? Meron doon siyang 5 purposes talaga yung si Lord for us. So, yun yung gusto ni Lord, and dapat at this point talaga, ang pinaka-main purpose natin is to please God. So, yun nga, iba-iba kasi yung buhay natin People can say this about us, but it's not really important. Ang importante nun tayo na may relasyon tayo kay Lord, na intindihan ni Lord tayo, alam ni Lord yung mga pinagdadaanan natin. And
lagi lang tayo talagang kumbaga tatawag sa Kanya. And kumbaga after this life is done, ang importante talaga yung makita sa iyo na you were created for God and for God alone. So, yun po. Thank you. Amen. Hindi ka daw niya babaguhin. Oo, hindi. And nakakatawa yung yung realization niya na nakilala ka niya na nagsiserve kay Lord and He doesn't want to be a stumbling block for you to stop doing that. 'Di ba? Napaka-importante kasi and naka-recognize niya yung value na of you doing that service and na ilapit and i-share din yun sa mga kids niyo. Ayan, thank you, Lord. Kaya isa rin naman talaga yung sa pinagpapasalamat ko kay Lord. Kasi gaya nung sinabi mo, what if, diba, kung pinipigilan ka, paano ka makakapag-serve kay Lord? Kaligayahan natin to eh. Yes. Diba? Happiness natin talaga to. So, ayun, thank you, Lord. Thank you, Lord, kasi nandyan yung support at saka lagi natin kasama. Diba, sa gawain. And yun din naman talaga yung heart's desire ko kahit nung dalaga pa ako. Na, sabi ko, in the future, kapag nagkaroon ako ng familia. La Familia. No, family, na kasama ko talaga sila sa gawain. And to answer that, ayan, ako ang purpose ko, siguro Angel, nahirapan ako kasi nung bata ako, ang iniisip ko talaga, pag nag-asawa ako, sa bahay ako, magluluto, mag-aasikaso. Pangarap ko talaga ever since na maging full-time mom and wife. So kahit kanino kung magsabi, yun, what's your dream? Yun talaga. But yun nga yung sa natin sa lesson natin hindi mo fully magagrasp yung purpose na binigay sa'yo ng Lord unless you first let go kung ano yung stereotype thinking mo na hindi dapat dito ako, dapat ganito yung ginagawa ko. So, now, I already changed my mind. Nag-change, hindi. Na ko na siya kumbaga, it came to me, nag-sink in din siya sa akin, na bakit ganun? Sabi ko, kailangan magka-business ako para makapag-resign ako sa corporate world. Para maging full-time mom and wife talaga ako. Tapos makakapag-serve ako sa ministry. Lahat ng effort ginagawa ko to get there. Until it came to me na hindi talaga yan, anak. Talagang I really have a different plan for you. And so ngayon, nung tinanggap ko siya na now I am working and ginrant din ng Lord ang heart's desire ko because I wanted to work from home na meron akong full-time career na maayos din, di ba? Pero at the same time, nagagawa ko yung heart's desire ko to do those things for my family and also serve in the ministry. So binigay ng Lord yung heart's desire ko. Pero I first had to let go dun sa stereotype thinking ko. So ayun, nagpapasalamat ako kay Lord na, oo nga Lord, I am meant for more. And hindi ngayon, maybe this is where I am right now. But I know in the future, marami pang gustong ipagawa ang Lord sa akin. Hindi ko pa lang syempre ma-disclose lahat ngayon. But it's really something that keeps me going, that makes me confident, that I am able to pursue na minsan may ma-encounter tayo mga challenges along the way, di ba? Na bakit ganito? Ito yung point A ko, pupunta ako sa point B. Bakit ang daming stumbling blocks? Minsan, ang tendency kasi natin, pwedeng mag-back off na tayo. Hindi ko na nga ipupush yun. Diba? Pero dahil nandun yung naniniwala ko talaga ako in my heart na yun ang gusto kong ipagawa ng Lord sa akin. So, I will keep pushing for that. Ayun, yun po. Thank you, Lord. Amen. So, kakanta muna kami. Yes. Ayan. Tapos, itutuloy na namin na lesson. Narito kami ngayon, Panginoon, nagalay ng awit ng pasasalamat sa iyo. Sa lahat ng panahon, anumang pagkakataon,
itataas ang pangalan mo, Jesus. Narito kami ngayon, Panginoon, nag-aalay ng awit ng pagsamba sa'yo. Sa lahat ng panahon, anumang pagkakataon, itataas ang pangalan mo, Jesus. Kalwalhatian mo ay namasdan, kapangyarihan mo ay nahayag. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Narito kami, ang bayan mong minamahal. Kalwalhatian mo ay namasdan, kapangyarihan mo ay nahayag. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Narito kami, lingapin mo ngayon ang bayan mong minamahal. Ang bayan mo mahal. Thank you, Lord. Ayan. Kanta namin yan na family. Amen. Bilang isang bayan ni Lord. Ayan, sige. So, dako na tayo, no? Isa-summarize ko lang yung nangyari. Dun sa 1 Samuel 16 to 20, when God called David and told him na he was meant for more. Nung si King Saul actually acted out in disobedience, that was the time na the Lord determined that David would be the next king of Israel. Hindi ba? Pero ang totoo, bago nangyari yun, ang daming ganap. Ang daming nangyari. Sa umpisa pa lang, di ba, nung pinapila ni Samuel, kung sino yung mga anak ni Jesse, di ba? Hindi man lang sinama si David. Di ba? So, wala siyang ka-idea tungkol dun sa purpose ng Lord sa kanya. Pero hindi papayag si Lord na hindi maganap ang purpose sa bawat isa sa atin. So, even if Samuel had no idea, tinanong niya, di ba, do you have any more sons? And came from the sheep, dun sa farm nila, di ba, tinawag siya, and God told Samuel that this is the person who will be the next king of Israel. And then what happened next? He went back to being a shepherd. Hindi agad-agad nangyari. Ang tagal ni David naghintay. Nagpatuloy siya sa pagpapastol ng tupa niya. He continued to grow. Nung si Saul, nagkaroon siya ng tormenting spirit, tinawag siya bilang harpist. Diba? O at least medyo nag-level up. And then, nung nagkaroon ng challenge, diba? Nung challenge nung mga kalaban, ang mga Israelite, diba? Sino ang humarap ng buong tapang? It was David, diba? And siguro, I'm just thinking, saan kinukuha ni David yung confidence na yon? Probably it's coming from that knowledge inside of him, from that, yung something burning in his heart, knowing na, I have to do this, I will do this, God wants me to do this. I am meant to do this. Hindi ba? Kaya gano'n na lang kalakas ang loob niya to actually face Goliath, even if he's a giant. Diba? So sometimes tayo, meron din talaga tayo mga giant. And sometimes tayo, naiiwan din yung mga dreams natin na parang, Lord, ba't ang tagal? Parang ilang decade yung lumipas. He became one of the commander of King Saul's army. But what happened after that? He became so famous, diba? That King Saul wanted to chase him. Na gusto siyang
ipapatay, di ba? And what happened? He continued to run for his life, di ba? Na tinatry niya na yung nagtago nga siya dun sa cave, di ba? Para hindi siya masaktan. Because really, they wanted to kill him. Lahat yon nangyari, even if nandun na yung purpose ng Lord sa kanya. So, what is happening here? Ano yung meron si David? Bakit sa kabila ng mga challenges, nung waiting time na yon, nung waiting season na yon, he kept pushing through? I think yun yung nilagay niya dun sa Psalm 138 verse 8. Sabi niya doon, "The Lord will work out His plans for my life. For your faithful love, O Lord, endures forever. Don't abandon me, you made me." So sometimes that really happens to us din, di ba? Na minsan sa mga kabataan natin, paano kapag yung estudyante, nag-fail ka dun sa entrance exam? Meron kang school na gustong puntahan, tapos nag-fail ka doon, anong gagawin mo? At totoo, naranasan ko yon. So para bang, naku, hindi na ako mapupunta doon sa dream school ko. But sometimes it turns out na hindi pala yung dream school mo yung para sa'yo talaga. There's another school na mas swak talaga para sa'yo. Sometimes you had to move on from a toxic relationship to another. Because sometimes kasi nangyayari, nagtsatsaga tayo dun sa isang situation na hindi naman talaga tayo para doon. Diba? But God meant us for more, for something beautiful, something even more beautiful, diba? Sometimes there's a young person na who can find his way up dun sa career. Na para bang I've been doing my best naman, pero bakit ganun walang nangyayari? Hindi sapat. Binigay ko ng lahat, hindi pa rin sapat. So, in that case talaga, lagi nating aalalahanin na meron tayong relationship dun sa Ama natin. And He knows what's best for us. Sometimes it's just a matter of perfect timing eh. Kagaya nung nangyari kay David, grabe ang tagal niya naghintay. 2 decades, more or less, di ba? Before siya talaga naging king. And even nung naging king siya, hindi nga siya naging king agad ng 12 tribes of Israel. Yung isang tribe lang. Diba? So, it was really a very long process. But David's perspective is, no matter what you have gone through or what you are going through, God is not done with you yet. Ayon, diba? So, when you feel stuck, always remember na God knows and He has a plan for you. So, yung life verse nga ni Brother Wally, diba? For I alone know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to bring about the future that you hope for. Sa Jeremiah 29:11. And ang Lord, kapag may nilagay siya, may tinanim siya dyan sa puso natin, hindi niya hahayaan na end game tas hindi matupad. Siyempre, matutupad yon kasi nakalagay sa Philippians 1:6, diba? And I am certain that God, who began the good work, within you will continue His work until it is finally finished. Ayon, kung hindi ka pa nakakarating sa patutunguhan mo, it is not yet finished. Diba? So, thank you, Lord. I hope, mga kapatid, na lagi nating alalahanin na at the end of the day, si Lord ang nakakaalam ng beginning to end, and God has a purpose for you. You are meant for more. Amen. Thank you, Lord. Sige, closing prayer po muna tayo, and then we will sing our final song. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, for your goodness, Lord, for your love, sa patuloy niyo pong pagkalinga sa amin. Thank you for reminding us, Lord, that you have a purpose, Lord, sa bawat isa sa amin, Lord, Father God. And sometimes, minsan, merong mga challenges, Panginoon, but Ikaw rin ang nagbibigay sa amin ng tulong, Lord, that we may overcome that challenge para maabot namin, marating namin, Lord, ang kalooban mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Please continue to guide us, to help us, Lord, because at the end of the day, we just want you to be glorified in our lives, Panginoon. Ikaw ang napatuloy na madadakila, Lord, sa buhay na ibinigay mo sa amin. Thank you so much, Father. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Umawit at magpuri lahat ng kanyang nilikha.
Ang buhay ko'y taglay, sa Kanya nagmula. Ang buhay ko ngayon, binago niyang lubos. Kaya ako'y magpapasyang sumunod kay Jesus. Minsan pa. Umawit at magpuri, lahat ng Kanyang nilikha. Ang buhay kong taglay, sa Kanya nagmula. Ang buhay ko ngayon, binago niyang lubos. Kaya ako'y magpapasyang sumunod kay Jesus. Lahat ng may buhay, sumigaw ng O Yahweh, O Yahweh. Lahat ng may buhay, dapat magsaya, magsaya. lahat ng may buhay, Itaas ang kamay at magalak ka sa Panginoon. lahat ng may buhay, Lahat ng may buhay, sumigaw ng O Yahweh, O Yahweh. lahat ng may buhay, Dapat magsaya, magsaya. lahat ng may buhay, Itaas ang kamay at magalak ka sa Panginoon. At magalak ka sa Panginoon. At magalak ka sa Panginoon. Thank you, Lord, mga kapatid. Thank you, Lord, for joining us. See you next week. God bless. God bless everyone. Thank you, Lord. Second